Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mahigit 1,400 armas na kumpiska ng 6th Infantry Division sa kampanya kontra loose firearms. LTO Chief, personal na nanghuli ng driver ng SUV na gumamit ng illegal blinkers sa Cubao. 1.5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Coast Guard sa Zamboanga. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 1,400 armas ang nakumpiska ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa pinaigting nilang kampanya laban sa loose firearms sa Mindanao. Ayon sa militar, ang mga armas ay nakuha sa mga operasyon ng tropa sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ilan dito ay iniwan ng mga lawless armed group, habang ang iba naman ay voluntaryong isinuko ng mga sibilyan sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons o SALW program. Kabilang sa mga nakolekta ang mga high-powered firearms, shotguns at pistol na posibleng nagmula sa mga armadong grupo. Tiniyak ng 6th Infantry Division na magpapatuloy ang kanilang kampanya upang masugpo ang pagkalat ng loose firearms at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Mindanao. Personal na inaresto ni LTO Chief Asek Marcus Lacanilaw ang isang SUV driver na nahuling gumagamit ng illegal blinker sa Aurora Boulevard, Cubao noong Oktubre 23, 2025. Sa investigasyon na diskubring maling file number ang nakalagay sa plaka ng sasakyan at may opisyal na plaka na ito mula pa 2023, ngunit hindi nakakabit. Naharap ang driver sa kasong failure to attach license plates at use of unauthorized accessories. Bukod dito, nakuha rin sa kanya ang peking AFP ID at ilang bala ng 9mm sa loob ng sasakyan. Tiniyak ng LTO na tuloy ang mas pinaigting na kampanya laban sa kolorong vehicles at paggamit ng peking dokumento sa kalsada. Nasabat ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga ang tinatayang 1.5 milyong halaga ng undocumented cigarettes sa isinagawang maritime patrol operation. Sa ulat ng Coast Guard Station Zamboanga, natuklasan ang mga kontrabando noong Oktubre 23, 2025 sa karagatang sakop ng Barangay Maasin, Zamboanga City. Habang nagsasagawa ng routine patrol ang mga tauhan ng PCG sakay ng rigid hold inflatable boat, namataan nila ang isang berdeng bangkang jongkong na may kargang kahina-hinalang mga kahon. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubreng walang kaukulang dokumento ang kargamento at wala ring SSEN marking ang naturang bangka. Kagad itong hinatak ng mga otoridad papuntang Paniran Raft para sa inventaryo at tamang disposisyon. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa smuggling at iba pang iligal na aktibidad sa karagatan upang mapanatili ang ligtas at legal na maritime operations sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.